May mga maliliit na nayon na nakatago sa tabi ng dagat kung saan ang mga tao ay naninirahan lamang sa pamamagitan ng pangingisda, paggawa ng asin. Ngunit sa tahimik na gabing iyon, hindi laging mapayapa. Dahil kapag lumubog ang kadiliman, may mga bagay na bumangon mula sa malalim na kagubatan, mula sa mga lumang bubong. Isang bagay na ang mga taga-nayon ay naglakas loob lamang na tawagin sa isang katakot-takot na pangalan, aswang. Noong gabing iyon, inisip ni Parkon, isang matigas ang ulo, sikat sa pagiging palaaway, na kailangan lang niyang gamitin ang kanyang mga kamay na may kalyo para itaguyod ang kanyang pamilya. Nagbenta siya ng asin sa palengke, nakipaglaban para kumita ng ilang dagdag na barya. Isang walang ingat na tao, isang walang ingat na tao. Ngunit ang tila ordinaryong trabahong ito ng pagtitinda ng asin ang naging dahilan upang siya ay maging isang hindi gustong mandirigma sa isang kakilakilabot na digmaan laban sa isang puwersa na kakaunting tao ang nangahas na harapin. Sabi ng mga tao, ang aswang ay hindi tulad ng mga bampira sa mga kwentong kanluranin. Hindi sumisipsip ng dugo ngunit kinakain ang mga panloob na organo, lalo na ang puso at atay ng mga buntis at bata. Nakakapagpabago, nakakaunat ng mahaba, manipis na labaha, gumagapang sa mga siwang ng mga pinto upang unti-unting maubos ang buhay ng mga tao. At ang tanging bagay na nagpapasunog, nakakasakit ay asin. Nang gabing iyon, nang yumanig ang bubong, nang kumamot ang mga kuko sa bulok na kahoy, naunawaan ni Parkon na hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Hindi na walang kwentang away. Hindi na ang araw-araw na pag-aaway sa kanyang asawang Amazona. Ngunit isang buhay at kamatayang labanan kung saan napilitan siyang protektahan ang kanyang pamilya gamit ang sarili niyang laman at dugo. Hindi ito alamat. Ito ay muling pagsasalaysay ni Parkon mismo. Ang nagtitinda ng asin minsan ay humarap sa dyablo ng mag-isa sa dilim. May mga tao na ipinanganak na maamo at kontento. Ngunit mayroon ding mga tao, tulad ni Parkon, na nagdadala sa kanilang dugo ng katigasan ng ulo na mahirap isuko. Dati siyang palaaway, pamilyar sa tunog ng pagbitak ng buto, pamilyar sa amoy ng mainit na dugo sa maruming sahig. Kinatatakutan siya ng mga tao. Kinasusuklaman ng asawa niya ang mainit niyang ugali. Ngunit kung gayon, sinong mag-akala na ang napakaulo bato na kalikasang iyon ay magiging siya lamang ang taong kayang harapin ang kinatatakutan ng buong nayon, si aswang. Nabubuhay ngayon si Parkon sa pagbebenta ng asin. May bitbit siyang mabibigat na sako ng asin, pumunta sa palengke sa tabi ng dagat upang makipagpalitan ng bigas at tuyong isda. Mahirap ang buhay, ngunit sinusubukan niyang suportahan ang kanyang asawa at maliit na anak na babae, si Ayay, isang inosente, mahinang mukha. Ang kanyang asawa, isang malakas na babae, tinawag siya ng mga taga-nayon na Amazona dahil sa kanyang mabangis na ugali. Sa tuwing uwi si Parkon na may bugbog na katawan pagkatapos ng laban sa pagtaya, galit na galit siya. Halos gabi-gabi ang matinding awayan. Si Parkon ay hindi natatakot sa pakikipaglaban, hindi takot sa dugo. Ang tanging kinatatakutan niya ay ang galit ng mga mata ng kanyang asawa. Ang nayon na kanilang tinitirhan ay matatagpuan sa isang malayong lugar sa baybayin. Sa araw, ang mga tao ay nagtutungo sa dagat, nagtutuyo ng isda at gumagawa ng asin. Sa gabi, ang buong nayon ay nalubog sa kadiliman na may tanging tunog ng alon, hangin, at kakaibang tunog na walang nangahas na pangalanan. Sabi ng matatanda, tuwing gabi kapag nakarinig ka ng tiktik sa bubong, ibig sabihin ay nagtatago ang aswang. Mapait na umiti ang mga kabataan, ngunit sa tuwing nawawala ang kanilang mga alagang hayop, mga manok, aso, pusa, lahat ay tahimik na nagsasara ng kanilang mga pinto at nagwiwisik ng asin sa paligid ng beranda. Bukod sa kahirapan, may iba pang madilim na lugar sa nayong ito. Underground na pagsusugal,
kung saan inilalabas ni Parkon ang kanyang galit para kumita ng pera. Dirty politics, Balbasor ang pinuno, mahinahong nagbigay ng pera para suhulan ang mga tao, anuman ang batas. Ang mga tao ay parehong miserable, natatakot, at kailangang iuko ang kanilang mga ulo. At ang nakakakilabot na kapaligiran na ito ang nagpabilis ng pagkalat ng tsismis tungkol sa aswang. Sa isang nayon kung saan ang mga tao ay inapi ng kahirapan, ng madilim na kapangyarihan, mas madaling nag-ugat ang takot sa mga multo at demonyo. Pero si Parkon, that time, inisip pa rin na gawa-gawa lang ang lahat para takutin ang mga bata. Isang gabi, habang nag-ipon ng asin sa bakuran, nakarinig si Parkon ng ingay sa bubong. Tumingala siya, ang gabi ay makapal, tanging ang gasuklay na buwan at isang itim na anino ang nakikita niya. Kinabukasan, nawala ang mga manok sa kulungan. Kinabukasan, namatay ang aso ng kapitbahay, napunit ang leg nito, na parang may sumipsip ng lahat ng dugo nito. Nagsimulang bulungan ang mga taga-nayon. Nagbalik na ang aswang. Ang asawa ni Parkon ay lalong hindi mapalagay. Palagi siyang nakikipagtalo sa kanyang asawa, na hinihiling na itigil na nito ang pagsusugal at itigil ang pagiging agresibo para pangalagaan ng pamilya. Ang batang si Ayay ay mahina, madalas nilalagnat, minsan nananaginip ng tikatok sa bubong. Minsan ang kasamaan ay hindi lamang nagmumula sa mga tao. May mga bagay na nakakubli sa dilim, naghihintay hanggang sa ang mga tao ay nasa pinakamahina na para maihatid ang kanilang nakamamatay na kagat. Ang mga mata ni Parkon, mga mata na nagsimulang magpakita ng bakas ng takot, kahit na sinubukan niyang itago ito. Akala ni Parkon, ang masungit na nagbebenta ng asin, kailangan lang niyang labanan ang kahirapan at mga away sa lansangan. Ngunit wala siyang ideya ang mga pasa sa kanyang balat, ang mga pag-aaway sa bahay ay simula pa lamang. May mas kakilakilabot na darating. At pinili nito ang kanyang pamilya. Gabi-gabi, nagsimulang masaksihan ni Parkon at ng buong nayon ang mga nakakatakot na palatandaan. Naglaho ang mga manok sa kulungan, mga nagkalat na balahibo at tuyong dugo ang naiwan. Sa bubong, ang mahahabang gasgas ay kasing lalim ng mga kuko ng bakal. Gabing-gabi na, may nakarinig ng hikbi ng isang babae na nagmumula sa gilid ng kabubatan, ngunit nang makalapit sila, tanging ang humahagulgol na hangin. Tagapagsalaysay, sabi nila ang sigaw na iyon ay hindi tao. Ito ay isang pang-akit para sa mausisan na lumabas at hindi na bumalik. Lalong nanghina si Ayay, ang munting anak ni Parkon. Madalas siyang nagigising sa kalagitnaan ng gabi, humihinal, sinasabing may kumakatok sa bubong at tinatawag ang kanyang pangalan. Sa umaga, natuklasan ni Parkon ang mga pasa sa mga braso ng kanyang anak at natuyong dugo sa frame ng bintana ng kwarto. Nataranta ang kanyang asawa at gustong kunin ang bata, ngunit hindi naniniwala si Parkon sa multo. Pinilit niyang kumbinsihin ang sarili na tsismis lang ang lahat, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, malinaw ang pagkalito. Nakaharap noon si Parkon sa mga kamao, ngunit ngayon, nakaharap sa payat na pangangatawan ng kanyang anak, nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan. Sa tuwing may mataas na lagnat si Ayay, ilang oras siyang nakaupo sa tabi ng kama, hawak-hawak ang lumang machete, na para bang mapoprotektahan nito ang pamilya. Samantala, ang mga taga-nayon ay marunong lamang magdasal, magsunog ng insenso, magsabit ng mga anting-anting. Walang nangahas na harapin siya ng diretsyo. Bulong nila. Pinili ng aswang ang anak ni Parkon. Narrator. Wala nang masasakit pa kaysa sa isang ama na pinapanood ang buhay ng kanyang anak na unti-unting nauubos at walang magawa para iligtas siya. Sa desperasyon, narinig ni Parkon ang bibig ng matatandang tao. Kanluraning vampira, sumisipsip ng dugo, natatakot sa sikat ng araw, nagiging paniki. Aswang.
craves internal organs, lalo na sa mga buntis at maliliit na bata. Ang dila nito ay kasing haba ng talim ng kutsilyo at kayang tumagos sa maliliit na bitak upang sipsipin ang buhay. Hindi ito natatakot sa liwanag ng araw, ngunit ito ay naiinis sa asin, sa liwanag ng buwan at amoy ng bawang at luya. Narrator. Kung ang kanluraning vampira ay simbolo lamang sa alamat, kung gayon ang aswang, sa pagkatok nito sa bubong, kasama ang mga tuyong bangkay ng mga hayop, ay ang bangungot na ipinamana ng mga tao rito sa mga henerasyon. Nagpasya si Parkon na hindi siya maupo. Sinimulan niya. Kumuha ng matalim na masyek. Mag-imbak ng mga bag ng puting asin sa bahay. Mag-set up ng mga bitag sa paligid ng balkonahe, basag na salamin, alambre, tubig dagat sa mga garapon. Ang kanyang asawa ay labis na nag-aalala, umiiyak at nagagalit. Sa tingin mo ba kayang labanan ng masyek ang masamang bagay na yon? Mga ordinaryong tao lang tayo. Tumugon lamang si Parkon na may dugong mga mata, mahigpit na hinawakan ang bag ng asin sa kanyang kamay. Ito wawakasan ito. Dahil mas gugustuhin ko pang mamatay doon kaysa makitang lumalamon ng paunti-unti ang anak ko. Narrator. Ang kadiliman ay lumalapit na. At kapag sumapit ang gabing ito, hindi lang ito sigaw ng hangin, kundi isang tunay na paghaharap. Parkon, ang masungit na nagbebenta ng asin na yon, ay nakatayo sa pagitan ng hangganan ng buhay at kamatayan. Nagdilim ang screen, lumabas ang text, Continued, Battle with Aswang. Nang gabing iyon, nang tumahimik ang buong nayon, yumanig ang bubong ni Parkon. Tunog ng kalmot, tunog ng mga kuko na nagpupunit ng kahoy, pagkatapos ay isang tik-tik ang umalingaw-ngaw sa hangin, parang death announcement. Nagulat at napasigaw ang anak na si Ayay. Malakas na yumanig ang bintana ng kwarto. Isang mahaba at manipis na talim na parang razor blade ang dumulas sa bitak na nakatutok sa dibdib ng sanggol. Malakas na sigaw ng asawa ni Parkon sabay yakap ng mahigpit sa anak. Samantala, si Parkon na may hawak na masyek, sumugod at naglaslas ng malakas. Ang dila ay binawi, isang malakas, nakakatakot na dagundong ang umalingaw-ngaw. Nabasag ang bintana. Isang kahindik-hindik na figura ang sumugod, mapupulang mga mata, isang payat na katawan, maputlang balat, mahahabang kuko na parang mga araro. Sumigaw si Parkon sa kanyang asawa. Kunin mo ang bata. Magtago ka sa ilalim ng kama. Huwag kang lalabas. Nagmamadali siyang pumasok, hinampas ng masyete. Ang aswang ay mabilis na umiwas, ang dila nito ay patuloy na lumalabas, na hinihiwa ang kanyang balikat at dibdib. Pulang umagos ang dugo, ngunit umuumal pa rin si Parkon na parang mabangis na hayop. Mabilis na nakabawi ang halimaw, gumaling ang slash sa isang iglap. Maraming beses nasugatan si Parkon, nahihilo, ngunit hindi siya nahulog. Biglang sinira ni Boss Baldo at Elboy, ang kapitbahay, ang pinto at nagmadaling pumasok. May hawak silang mga patpat at kutsilyo, nanginginig habang sumusugod. Sumigaw si Baldo. Hindi natin hahayaang kunin niya ang babae. Patayin! Sabay silang lumaban, ngunit ang lakas ng aswang ay sobrang nakakatakot. Isang paghampas ng dila ang nagpabagsak kay Elboy na wala ng malay. Nakita ito ng ilang usyosong mga taga-nayon at agad na tumakbo palayo sa gulat, sumisigaw ng malakas. Nang maisip niyang wala na itong pag-asa, nagkaroon ng matapang na ideya si Parkon. Sumugod siya sa sulok ng bahay, niyakap ang isang malaking bag ng asin. Sa malamig na liwanag ng buwan, pinunit niya ang bag ng asin at inihagis ito sa hangin. Ang mga buti ng puting asin ay nahulog at kumikinang na tumatakip sa katawan ni aswang. Isang nakakatakot na hiyaw ang umalingaw-ngaw, umusok at nasunog ang laman ng halimaw. Pilit itong nagpupumiglas na paatras sa sakit. Narrator.
Ang bagay na dati dinadala ni Parkon sa kanyang mga balikat araw-araw ang bigat ng kahirapan ngayon ay naging tanging sandata laban sa kadiliman. Nagpatuloy ang labanan, nagkalat ang asin sa buong bahay. Ibinabad ni Parkon ang masyet sa banga ng tubig dagat sa kanilaslas ng malakas. Sa bawat laslas, nagwisik ng maalat na asin, tumataas ang puting usok, napunit ang laman ni aswang. Ang halimaw ay umungal, galit na sinisingil si Parkon na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Ang mga kuko nito ay naghiwa ng malalim sa kanyang dibdib, ang dugo ay kumakalat na pula. Ngunit si Parkon ay nagangalit pa rin ng kanyang mga ngipin, gamit ang lahat ng kanyang lakas, idiniin ang ulo ni aswang sa banga ng maalat na tubig dagat. Umalingaw ang hiyawan na parang pinupunit ang gabi. Ang katawan nito ay namimilipit, naghiwa-hiwalay, hanggang sa isang patong na lamang ng itim na abo ang nananatiling lumulutang. Nayanig ang buong nayon. Dumating ang mga tao na tulala sa nakita. Walang nangahas na paniwalaan na ang aswang, ang nakakatakot na nakaraan, ay natunaw sa mismong asin na kanilang hinamak. Hindi gumagalaw si Parkon, puno ng sugat ang katawan, may halong asin ang dugo. Niyakap siya ng kanyang asawa, pinipigilan ang mga luha. Kumapit sa kanya ang batang babae, nanginginig pa rin ang mga mata. Narrator. Noong gabing iyon, ipinagpalit ni Parkon ang kanyang dugo at buhay para protektahan ang kanyang pamilya. Nawala ang halimaw ngunit ang takot, mga sugat, at ang kalagim-lagim ay mananatili magpakailanman sa nayon. Mayroong nabubuhay sa asin. May mga namamatay para dito. Ngunit para kay Parkon, ang asin ang naging tanging kaligtasan sa gabi ng takot kasama ang aswang. Si Parkon ay dinala pabalik ng mga taga-nayon. Puno ng mga sugat ang kanyang katawan, punit-punit ang kanyang balat, at basang-basa ng dugo ang kanyang kamiseta. Huminga siya ng malalim, lumabo ang kanyang paningin, ngunit sinubukan pa rin niyang hawakan ang mga kamay ng kanyang asawa at mga anak. Narrator. Noong gabing iyon, iniligtas ni Parkon ang kanyang pamilya. Pero siya mismo ay hindi alam kung ilang oras na ang natitira niya. Kinaumagahan, kumalat ang mga alingaw sa buong nayon. Iginiit ng ilan na nakita nilang nagkawatak-watak ang aswang sa asin. Sabi ng iba, hindi tumakas lang siya at babalik para maghiganti. Walang nangahas na mag-isa sa dagat. Sa gabi, lahat ng mga bintana ay sarado. Walang sinuman ang tunay na naniniwala na ang halimaw ay patay na. Ang anak ni Ayay ay nakatakas sa kamatayan, ngunit ang kanyang katawan ay nag-iwan ng kakaibang marka. Mga pasa na hindi kumukupas. Paminsan-minsan, nagigising ang babae sa kanyang panaginip, bumubulong, may tumatawag sa pangalan ko Isang umaga, natuklasan ni Parkon ang isang maliit na marka ng gasgas sa kanyang leg, tulad ng malamig na kamay ng kadiliman na nananatili pa rin. Narrator. Talaga bang naligtas si Ayay o minarkahan ba siya ng aswang mismo? Dumating si Balbasor, ang taong namahagi ng pera para sa halalan, at ang kanyang mga tauhan sa gobyerno. Malamig nilang sinabi, ang kwento ng aswang. Kalokohan! Huwag magkalat ng panik sa mga taga-nayon. Ang kamatayan, ang sugat ang lahat ng ito ay isang pantasya lamang. Nangako silang tutulungan ang pamilya ni Parkon, ngunit sa katotohanan ay gusto nilang ibaon ang katotohanan. Ang mga doktor na tinawag ay sumulat lamang ng ilang hindi malinaw na ulat. Hindi natukoy na sugat, hindi alam ang dahilan. Si Parkon, kahit na siya ang nakaharap sa aswang, ay unti-unting binansagan na baliw na mananalaysay. Sa gabi, si Parkon ay nakahiga sa kama, ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat. Nakikinig siya sa tunog ng mga alon, ngunit sa hangin, sa isang lugar ay umaalingaw ang malayong tunog ng tik-tik. Ang kamera ay nag-zoom in sa kanyang mukha, dilat ang mga mata, isang tingin na puno ng pagdududa. Si aswang patay na ba talaga?
O naghihintay lang na bumalik? Narrator. Nakaligtas si Parkon ngunit ang katotohanan ay hindi kailanman naitala. Pinili ng mga tao na maniwala sa mga kasinungalingan kaysa harapin ang kasamaang nakakubli sa dilim. At kaya ang nayon ay patuloy na nabubuhay sa isang huwad na kapayapaan. Lumalabas ang teksto, ang wakas. O ang simula pa lang in. Parkon. Hindi ako natatakot sa dugo, hindi ako natatakot sa kamatayan. Ngunit noong gabing iyon sa unang pagkakataon sa aking buhay, alam ko kung ano ang tunay na takot. Hindi takot sa halimaw dyan. Pero natatakot na mawala ang pamilya ko. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng kanyang anak, pagkatapos ay tumingin sa kanyang asawa, ang kaninang mabangis na mga mata ay napuno na ng luha. Napuno ng nakakabinging katahimikan ang maliit na bahay. Narrator. Napagtanto ni Parkon ang pinakamalakas na sandata ay hindi ang machete o ang mga suntok na nakasanayan na niya mula pa noong kanyang kabataan. Ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya na tumayo ay ang pag-ibig. Pagmamahal sa kanyang asawa. Para sa kanyang mahinang anak na babae. At para sa nayong ito. Maaaring talunin ng karahasan ang kalaban. Ngunit tanging sakripisyo lamang ang makapagliligtas sa mga taong mahal natin. Lumipas ang mga araw. Ang pamilya Parkon ay bumalik sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Muli siyang nagdala ng asin sa palengke. Bumalik sa dati niyang pagmamaktol ang asawa. Naglaro ang anak na babae sa bakuran, malinaw at umaalingaw-ngaw ang kanyang pagtawa. Ang lahat ay tila mapayapa, na para bang walang gabi ng kakilakilabot. Dumating ang gabi. Si Parkon ay nakaupong mag-isa sa balkonahe, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa walang katapusang dagat sa gabi. Ang tunog ng mga alon ay patuloy na humahampas, ngunit may kakaibang tunog sa loob nito. Isang mahinang katok sa bubong. Pumikit siya, umigpit ang kamay sa asin sa bulsa. Ang kanyang tingin ay tense, hindi umaalis sa gabi sa labas. Narrator. Baka patay na ang halimaw. Pero siguro naghihintay lang ang dilim. Naghihintay ng isa pang pagkakataon na bumalik. Ang huling linya ay lumitaw. Minsan, ang pinaka nakakatakot ay hindi ang nakikita natin. Ito ang nakatago pa rin sa kadiliman.